Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo kids? Alam nyo bang sobrang excited namin ngayong araw dahil espesyal ang episode natin ngayon? Yes, Kuya Jed. Tamang-tama ang ating venue ngayon sa kakatapos pa lamang ng pagdiriwang ng National Bible Month sa ating bansa. Alam niyo ba kung nasaan kami ngayon? Nandito kami ngayon sa Philippine Bible Society dito sa UN Avenue sa Manila. At balita ko guys, itutour daw tayo mamaya para matutunan natin kung paano dumating ang Biblia dito sa ating bansa. Alam niyo ba kids, napakahalaga ng Bible sa ating buhay. Dahil dito natin nalaman ang mga tamang gawain na ikatutuwa ng ating Panginoon. Tama ka, Ate Iya! Sabi nga sa Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pero wait lang guys, ipakilala muna natin ang ating mga bagong host na makakasama natin sa ating show. Hi! Hello kids! Ako si Ate CK! Ako naman si Ate Pisa. Masaya kaming nakasama sa special tour sa Bible Museum. At syempre, happy rin kami na magkakasama tayo ngayon. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo kami at sabay-sabay tayong matuto sa ating tour sa Philippine Bible Society's Bible Museum! Ang kwento natin ay tungkol sa isang batang babae. Ang pangalan niya ay Mary Jones. Ano pangalan niya? Mary Jones. Yan, ayan ang picture niya, si Mary Jones. Siya ay taga Wales. Alam niyo kung nasa ng Wales? Yun, malapit siya, katabi siya ng London, no? Nasa England siya, nasa United Kingdom. No? So ang Wales ay napakalayo at napakaginaw na lugar. Merong isang bata doon, 9 years old. Sinong 9 years old dito? Yan. 9 years old lang siya. Mahirap lang si Mary Wales. Yung father niya, namatay, bata pa siya. So, tumutulong siya sa kanyang mother. No? At gusto niya na magkaroon ng Bible. Kaya lang, wala siyang pambili. Kaya, sa kanya, nagsimula, no? Ang ginawa niya, nagtrabaho siya. Mapapanood natin siya mamaya. Tapos, dahil siya nakapagtrabaho, nakapag-ipon siya, after 6 years, ilang taon na siya noon? 9, tapos after 6 years, 15. Galing sa math. Sino dito 15 years old? Ayan, 15. Imagine mo, ganito ka noon, ganyan ka nakalaki, nung nakabili siya ng Bible. Sa kanya nagsimula ang kaisipan na magtayo ng Bible Society around the world.
1521 to 1898, ayan na yung mga nangyari. So, nag-start ito when the Spaniards came to the Philippines in 1521. Okay? 300 yan, na years na tayo under sa Spain. And sila nagpakilala sa atin ng Christianity. Okay? Tapos, Lucas ang unang isinulat na book sa Philippine language in Pangasinan. And it was written by Father Alonso Laliave. And they brought Christianity here in our country. Okay? After that, after 10 years, yan, nagpadala naman ang Amerika ng mga tumulong sila sa atin para ating matatranslate ang Bible into our language. So, ang first, the Pangasinan, and then Tagalog na in 1898 na translate nila. Then we had Bicol, then we had Ilocano. Ayan. Ito ang dating Bible Society. Dito, inabot ko pa to. Pero hindi ako pinanganak ng 1521, iyan pa siya. Dinonate ito ng British and Foreign Bible Society dito sa ating Philippines para mag-start ng work dito sa Philippine Bible Society. Isa aspirant. Dati nasa Intramuros tayo. Tapos dinonate nila to para makalipat tayo at magkaroon tayo ng sarili nating building. And then, in 1920 to 1929, meron na tayong mga Bibles. Wala pang mga sasakyan, kaya nag-distribute sila, sakay sila sa kalabaw. Pumupunta sila sa bahay-bahay, they sell Bibles. Ang iba naman, nilalagay nila sa balikat nila. Kaya maraming mga nanay noon, hirap na hirap. Pero they want to distribute the Bible. Kasi kailangan makapagbasa lahat. Kaya nagtsatsaga sila. Then, nagkaroon na tayo ng isang sasakyan at nagsimula tayong mag-distribute sa iba't ibang mga lugar pa. Na, in 1930, after 10 years, eto na tayo. Yan, And they did not stop, translating the Bible in languages that we understand. Kailangan, it should be in Tagalog, Pangasinan, Bicol, Samareño, Cebuano. Ang original language ng Bible ay Greek at Hebrew. So, hindi natin yan maintindihan, kaya natin tinatranslate. Yan ang trabaho ng Philippine Bible Society. So, yung dating office natin, binomba yan. Ito, talagang sirang-sira. Yung Japanese occupation, sila ang nagsimula. Pero hindi natigil ang gawain ng Bible Society. It did not stop, even there was war that time. Super, super galing ng Panginoon. The Lord did not leave us. The Lord stayed with us to give us strength, At saka yung talagang courage to continue kahit may mga bumabaril dyan at bayonet society. Ngayon, dumating na si Reverend Taglupop. Siya ang unang General Secretary o namamahala ng Philippine Bible Society. Filipino na. And nag-register na tayo, tinawag na tayong Philippine Bible Society. At mas marami ng translation ang ginagawa natin. Kasi Dr. Naida, tinuruan niya tayo mag-translate ng dynamic equivalent. Ibig sabihin, ano yung meaning? Kasi dati, ang approach natin ay parang King James, So, word for word ang ginagawa nating translation. Ngayon, maraming nagsasabi, hindi ka agad naintindihan. Kaya ginawa nating meaning. Ano ba yung meaning niyan? Then, after 10 years, eto. Yan, mas marami na tayong ini-invite na mag-translate. Alam mo kung gaano kamahal ng God ang bawat isa sa atin kasi kinakausap niya tayo sa language na naintindihan natin. Kung hindi niya tayo mahal, maraming bansa ang wala pa silang Bible sa language nila kaya hirap sila. Hindi nila makilala ang God. Pero tayo, tingnan nyo, since 1500s, gusto tayong kausapin ng Panginoon. Hindi tayo kamahal. Dumating na si Dr. Humawan kasi wala tayong pera noon. Talagang bagsak ang ating Bible Society. Dumating si Dr. Humawan para tumulong na ito yung muli ang Philippine Bible Society. Alam mo, kahit walang pera, diretso pa rin ito. Kung ano yung nandiriyan, ginagawa natin ng paraan na mabasa ng mga tao. Pero dumating siya, naibalik niya yung ating membership sa American Bible Society at nagsimula muli ang translation. Siya na ang tumapos ng maraming translation. Dumating na si Dr. Rivera para mas mapatatag pa ang Philippine Bible Society kasi si Dr. Humawan ay lumipad papunta ng Amerika. May iba siyang assignment na gagawain doon.
At tinawag ng Panginoon si Dr. Rivera para ipagpatuloy ang gawain dito sa Pilipinas. Si Dr. Annie Del Coro ang unang babae sa Asia na maging consultant sa pagta-translate. Nakatapos siya ng linguistics. Sino gusto magtapos nun? Para tutulong mag-translate. Magtuturo, ha? Pag-aralang mabuti, para alam natin paano ang tamang pagta-translate ng Bible. Okay? Si Dr. Rigos, ang unang Pilipino, unang Asia na naging General Secretary ng United Bible Societies. Yung sinimulan ni Mary Jones doon. No? At lahat ng mga ibang Bible Societies ay siya ang nangunguna. Ito ay isang parang radyo. Ginawa naman natin ito para yung mga hindi nakakakita ay makakarinig din ang salita ng Diyos. So, 1990, kinakausap na sila ng God. Kita mo kung paano gumagalaw ang Panginoon dito sa ating gawain. No? Para dire-diretso, walang sino mang tao ang magsasabing hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos. Dumating na si Ate Nora. Tawag ko sa kanya si Ate Nora. Siya ang aking boss noon. Ano? And sa pamagitan niya, ay nag-lead ang Panginoon sa atin na magawa rin ng Bible electronically. Nakalagay na siya. Sino pa kayo nakakakita dito ng disc? Ganyan, no? Wala na. Nakita niyo na ba yung CD? Wala na ngayong wala nang computer ngayon na meron ito. Di ba, no? Panahon ninyo, wala nang ganito, no? Ayan, dumating yan. And then, na-translate natin ang lahat ng Bible sa 8 major languages sa Philippines sa in meaning-based translation. And then, 2010, nandyan na ako. 10 to 2019, oo nga eh. Ito ay, alam niyo ba yung bagyo na sumira ng Leyte? Yolanda ba yun? So we went there, nagbigay kami ng food at nagbigay kami ng mga materials to comfort you. Siguro kung malalaki na kayo, nakasama kayo sa amin. There are calamities like this and you are able, you join and help, no, in giving food and Word of God sa mga taong nasalanta, no? God will be happy if you will do that. So we continue also to do that, no? And then we also give free Bibles sa mga pastors. And then meron kaming, nakakita na kayo ng si Bishop R.A. maraming malaking bike. Nakita niyo yung big bike? Yan. Itong mga ito, sasakay sila ng big bike, maglalagay sila ng Bible, and then they go to far-flung areas like sa Kalinga, sa North, na mataas, dala-dala nila ng Bible, and they give free Bible sa mga batang grades 7 and 8. Yan. Para wala nang Mary Jones na maglalakad. Tayo ang pupunta sa kanila. Kaya kayo, ganyan din ang gagawin nyo, ha? Pupuntahan sila at bibigyan sila ng Bible. Yan. And then, eto na, panahon na namin. Ayan na, kamukha ko nga ito. Oo nga. So, no, hindi tumigil ang gawain ng Panginoon. Alam niyo ba, nakapag-distribute din tayo dyan ng napakaraming Biblia. Kaya hindi nila, yung mga ganyang disaster, hindi nila kayang ihinto ang trabaho ng Panginoon. The Lord will always be here to tell us how much He loves us, and He will speak to us through His Word. Kaya you will be channels of that blessing, ha? You will go and bring the Bible, bring the Word of God to many people like Mary Jones so they can read the Bible and know how much God loves us. Nilabas natin ang Bibli App Pilipinas. So kung meron kayo niyan, mababasa niyo na ang Bible sa inyong cellphone. Puros Filipino languages lang ang nasa Bibli App Pilipinas. Kaya kung gusto niyo Igorot, gusto niyo ng Bicol, gusto niyo ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, naririto lahat. Meron pang Aita. Kung meron kayong cellphone, you can scan the QR code doon, and then you can install it in your phone. And then you can read, and you can hear. And if you go to provinces like Cebu, then you can also hear the Word of God in Cebuano. Aita, meron din siya dyan. Ano-ano ang mga books na sinulat ni Paul? Hindi. Si John yun eh. Ano sinulat niya? Anong Bible? Anong book? Ephesians, ano pa? Galatians, Ephesians, Philippians. Yan, Colossians. Siya yun. Thessalonians, Timothy, Titus,
Philemon, siya lahat yon. Dami niyang sinulat, no? How the Bible came to us. It's a 4,000-year adventure with the Word of God. Sino nakakakilala kay Abraham? Well, yan. He was the first person called by God that he will be a start of a new nation. So tinawag, sa malayong lugar to si Abraham, tinawag ng Panginoon. No? That's how it started. God spoke to Abraham. Dati, naririnig pa, hindi written. Talaga nagsasalita ang Panginoon at tinatawag sila. So, from Abraham to Moses. Anong ginawa ni Moses? Ano to? Meron siya, no? So, ang God talagang binibigay niya, this is how you will live. And He gave Moses, no, the commandments. Ito ang susundin ninyo. Yan, ano? The promise ni Abraham is fulfilled when God raises the nation of Israel. Talagang ni-raise ng God ang nation ng Israel so that His word will come to us. It's through Israel. So, tinawag niya yan. So, that's how it all started sa Ten Commandments. And then, nagsimula na yung God, sabi dyan, no, God inspires different people to write about God's relationship with them in different situations such as historical events, personal struggles, defeats, and triumphs. So, isinusulat nila yung kanilang experience with God. And because they are Israelites, ang language nila ay Hebrew. Kaya lahat ng Bibles natin sa Old Testament, Hebrew ang sulat. Kaya kailangan i-translate sa language natin. And then, eto na, dumating. First translation ng Hebrew Scriptures. Yan, no? Yan ang ginawa nila. Oo. Tinranslate nila yan into Greek. Kasi under naman sila noon, ibang nation, ano? Kaya ang salita nila nagiging Greek. So, yes, ito naman Greek naman yan. Sinulat nila. From here, na Hebrew letters, ginawa nilang Greek para mababasa nila.
Alam nyo, ang pagbasa sa kanilang salita, hindi pa ganyan. Pa ganun. And then, dumating na si Jesus. Yan, sabi dyan, in the past, God spoke to our ancestors. Yan sila Abraham, si Moses. Pero nung dumating si Jesus, through His Son, God spoke to us. He is the one through whom God created the universe. It is Jesus, no? Through Jesus that everything was created through Him and for Him. And then, ito si Paul. Nakita niyo si Paul doon, di ba? Ayan siya, no? Nasa preso siya. And he wrote many letters of instructions and encouragement. Through him, mas nakilala pa natin ang Panginoon. Yun na yung New Testament na binabasa natin ngayon. Sinulat ni Paul almost half ng New Testament. Siya yung nandun sa bookstore natin para to invite people to come here and really understand how the Bible came to us. Then, eto na, mga new writings ng New Testament, no? Gospel, stories ni Jesus, mga fragments na kukuha nila pa konti-konti kasi di ba, binigera sila, nawawala yung mga Bible nila. And then, nahuhukay uli nila. Nakukuha ito para ita-translate at makita kung ano ang salita ng Panginoon. And then, dito, yan. Anong tawag sa kanila? Scribes. Pag sinabing scribes, merong isang nagdidikta, no? To. Yung mga nakuha nilang writings, ididikta niya kasi wala pang imprenta noon. So pagka may ganito, iisa lang, hindi makakabasa lahat. So nagre-replicate sila. So tatawag sila ng maraming scribes, ididikta niya, isusulat nila. Tapos kailangan, lahat ng naririnig nila dito, pare-pareho. Pagkatapos nilang isulat yan, bibilangin nila yung words to make sure na tama ang sinulat na words na mababasa natin ngayon. Ganon ka delicate, no, yung kanilang trabaho at ganon ka-tedious ang kanilang ginagawa. So we really thank God that He called people like them, no, matyagang nagsusulat para makaabot sa atin ang salita ng Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng God, kita mo? Then eto na, yung first good book, second na, yung Codex. And then ito, accepted na yung books ng New Testament sa kanilang canon. First canon, nag-agree sila, ito ang tatanggapin nating libro. Kasi maraming books eh. So, nag-agree sila na ito ang magtuturo sa atin how the Lord loves us so much and how much, no, He sacrificed for us. Ito daw yung mga libro para mag-grow din tayo at makilala natin ang Panginoon. Ang sikat na salita nun ito, yung Latin Vulgate. So, translate na naman nila yung Greek at Hebrew sa Latin Vulgate. Si Jerome, kaya may mga makikita kayong Bible na lumang-luma, sinulat ni Jerome, na, ayan, Latin ang kanilang mga salita. Translate para hindi mawawala. But they are very careful and make sure na lahat na nakasulat sa original ay naita-transfer. Then, ito na yung Masoretic text. Psalm 23. Kita mo, magsulat sila, from here pa ganon, Tapos dito, nilagyan na nila ng mga dot-dot para alam nila kung anong vowel yan or how to read. The 15th century AD, after death, no? Nagsimula nang gumawa ng printing press. So yung mga scribes dati, di ba sinusulat lang nila? Gumawa na, naka-invento na sila ng printing press. Malaki yan, yung Gutenberg. No? And then, ang gagawin, pero mahirap pa din yan kasi ipapasok nila yung papel, ibabagsak nilang ganon, isa-isa. Kaya ang Bible nun, kita niya ang ganyang kakapal. Sinong gusto magdala ng ganyang kalaking Bible? Papasok ka sa eskwela ha, ganyan ang Bible mo. Ganyan kakapal ang mga Bibles nila, no? Di pa kagaya sa atin ngayon na maliliit. Ngayon nga, nasa cellphone na. Mga Catholics, they also need to hear the Word of God. Meron ding mga books na tinanggap sila na isasama sa kanilang Bible para mas makilala. Pero yung Old Testament, no, Genesis hanggang kay Malachi, kapareho din ng Protestant ang books nila. Ang New Testament, magkamukha ang Catholic Bible at Protestant Bible. Meron lang mga ilang books na isiningit dahil yung canon ng second canon, Deuterocanon ang tawag, ayan. Kasi Deo, second canon, second meeting nila, sabi nila, hindi, dagdag nito. Yan, eto na, printed books na, may mga critical text na, pinag-aaralan na nilang mabuti yan kasi may mga scrolls na nakikita na mas malapit sa pangyayari ng
death o ng event na nangyari sa mga tao, mas kinukuha nilang yun ang susundan kasi mas malapit sa event, mas totoo, no? And then ito ang last, na-discover nila yung Dead Sea Scrolls. Ako kumuha niyan. Sa camera ko yan galing. Pumunta kami doon. Oo, nakita namin yan. Kinunang kong litrato. Kasi yung mga scrolls, nakita nila doon sa loob. May bata na nahanap niya yung kanyang mga ship. Tapos nagbato siya. Pagbato niya, narinig niya may nababasag dito. Kaya pinuntahan nila at nakita nila may mga scrolls pa na naririto. Kaya tawag nila Dead Sea Scrolls. Yun ang mas lumang scrolls na ngayon ang pinanggagalingan kung saan sila, kung tama ba yung naisulat ng mga scribes, no? Yan. Dito, ito na yung mga iba-ibang Bibles na na-produce natin. So, tingnan nyo lang, mga lumang Bible, yan. O, sino dito? O, Ibanag. Yung mga nasa North. O, Pampango. O, Cebuano. Samareño, Tagalog. Kita nyo, ang lumang-luma, no? Ganyan pa ang mga Bibles natin noon. O, si Luke. O, Ifugao. Merong Ifugao dito, o. May Moro, Sulu. Nakasulat din tayo dyan, no? So, yan yung mga iba-ibang Bibles na makikita. Ito, mga modern na ito. Modern na. Kaya tingnan nyo, ang mga cover design ay iba na, no? Ibang-iba doon sa mga lumang Bibles na nakukuha natin. Yan. Oh. Yes. Nag-enjoy ba kayo sa ating episode ngayon, kids? Kami rin! Ang pinaka-nagustuhan ko sa tour natin ay ang history ng Philippine Bible Society's Museum. Okay yun, Kuya Dennis, ha? Para sa akin, nagustuhan ko ang kwento ni Mary Jones dahil pinakita dito ang totoong pagmamahal sa Biblia. Kaya po, Ate CK. Ang sa akin naman, Raj, ang pinaka-paborito kong parte ng tour natin ay ang pagpasok natin sa kwarto na punong-puno ng mga Biblia sa ating dialekto. Kaya, nagpapasalamat kami sa Philippine Bible Society sa pag-imbita sa mga Munting Ilaw crew dito sa Bible Museum. Thank you rin po kay Miss Perry Cartera and kay Ate Cam sa pag-tour sa amin. Bukas po ang Bible Museum sa lahat ng gustong bumisita, lalo na ang mga bata, dahil marami talagang matututunan patungkol sa history ng Biblia at kung paano ito nakarating sa Pilipinas. At gaya ng lagi naming pinapaalala, kids, let us always pray and read our Bible. Tara! Samahan niyo muli kami sa ating